sa Book of John. Pansin ko natin. Bakit? Sapagkat kakaiba siya sa lahat ng gospel. Ang unang tatlong gospel tinatawag na synoptic gospel. Di ba? Mateo, Mark, Luke, sapagkat may halong historical point of view pagdating ng Panginoon. Pero dito, dahil advanced na ang theology o yung malalim na ang refleksyon sa kapanganakan ng Panginoon at pagdating niya, nag-conclude si Apostle John na siya ang salita na nagkatawang tao. Amen. So dito pa lang din po, kahit na walang kwentong Pasko, pero yung kwento, yung esensya ng pagiging Diyos ng ating Panginoong Jesus na nagkatawang tao ay malinaw na pinapakita po dito po sa aklat ni John. Kanina po, bago po ako magpunta sa church, tumawag po sa akin ang aking kaklase ng high school. Bumabati ng Merry Christmas sa ibang bansa pa sa US. Kaya sa kanila, bukas pa yata yung Pasko eh. Sa California sila eh. Natatawa ko, sabi niya, may isa lang akong tatanong sa'yo, sabi niya. Bago kita bati ng Merry Christmas, sabi niya, totoo ba talaga na pinanganak si Jesus noong December 25? Yan yung kanyang tanong. Kasi sabi ng nanay ko, hindi naman daw talaga Pasko o 25 pinanganak si Jesus. Na-encounter niyo ba yung ganong tanong? No? O yung ganong pagkataka, talaga bang December 25 pinanganak ang Panginoon Jesus? Sabi kasi ng nanay ko, sabi niya, hindi talaga December 25, mga bandang August pa eh. Sabi niya. Sabi ko, pwedeng tama yung nanay mo. Walang makakapagsabi talaga kung kailan exactly pinanganak ang Panginoon. Pero traditionally, December 25, kasi may mga calculations silang ginawa. Although, sabihin ng iba, hindi talaga December 25. Pwedeng tama, pwedeng mali. Ang tanong, sino makakapagsabi ng talagang date? Wala naman din makakapagsabi. Pero dito sa John, wala din talagang eksaktong sinabi kung ano ang circumstansya ng kapanganakan ni Jesus. Basta ang mahalaga, the Word became flesh. The Word made flesh. Yung salita ng Diyos ay naging laman. Pinanganak talaga siya. Amen? So walang makakapag-pigil doon at walang makakapag-dispute kung talagang pinanganak ang Panginoon sapagkat ito'y sinasabi sa lahat ng gospel. Even si Apostle John. Okay, hindi ko na po pagtatagalin ng message ngayon kasi ano po ba, gusto nyo pagtagalin ko yung message para hindi kayo abutan ng mga inaanak ninyo sa bahay? O paiklihin ko para makaalis na tayo pag makapasya. Mamili po tayo. What? Matagalin. Hindi po, paiksi lang po yung message ngayon. Okay po. So, ayan. So, iugnay natin yung mga verse na binasa ko. Nating lahat. Dito po sa What Christmas Is. Ano ang kahalagahan ng Kapaskuhan? Batay po sa aking binasa, sa ating binasang mga related verses mula sa John and Hebrew. Magkaugnay po yung mga verses na yan. So, tatlong mahalagang bagay lang po. Okay, number 1, Christmas is God breaking the silence. Binasag ng Diyos ang katahimikan sa unang Pasko ng kanyang kapanganakan. Ilang years po na silent years sa banal na kasulatan? Ilang years? Ha? 100 years. Opo, 400 years ang nakaraan mula ng pagtutungin ng Old Testament sa New Testament. Tahimik ang Diyos. Wala siyang pinapadalang propeta. Hindi nagsasalita ang Diyos sa mga tao. Pero, Christmas is God breaking the silence. Binasag niya ang katahimikan. Sinasabi niya, andito ako. Dumating ako at mayroon akong mahalagang bagay na nais i-mensahe sa inyo. Ang sabi po sa verse sa Hebrew na binasa natin, noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Yan. Verse next. Ngunit,
Ang sabi po, ngunit sa mga huling araw na ito, siya ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sanglibutan at siya ang piniling tagapagmana ng lahat ng bagay. Okay? So sa Hebrew po, ang pagdating ng anak ay very significant dahil ang daming way na sasalita ang Diyos sa prophets, sa mga visions, sa iba't ibang mga tao na kanyang ginamit. Ngunit ang mahalaga dito, finally, nagsalita ang Diyos at ang kanyang spoken word ay ang kapanganakan ng ating Panginoon. Yung kanyang breaking the silence ay isang napakagandang kapahayagan na siya mismo ay nagpunta sa sanglibutan upang tayo, ang sabi po ay tumanggap ng isang kaloob. Okay? Ang sabi po diyan, tagapagmana ng lahat ng bagay. Okay? Ang daming message, pero dumating na ang tunay na messenger. Next step. Ang sabi diyan, Jesus is not just a messenger, He is the message. Okay? So, maraming mensaherong pinadala ang Panginoon, pero siya ngayon ang tunay na mensahe. Okay? Jesus is also the reason sa Christmas. Tama po ba? Siya naman talaga ang dahilan. Siya dapat ang laging bigan. Siya talaga dapat iniikot ang Kapaskuhan. He is the message. Okay, amen ba yan? Ang Diyos, ang tunay na message ng Pasko, ang Panginoong Jesus. Pangalawa, Christmas is the Creator entering the creation. Christmas is the Creator entering the creation. Okay? Bakit po? John chapter 1 verse 3, nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Okay? Ang sabi po, nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. No? Nakita niyo po ba yun? Ang sabi, yung Creator mismo dumating sa gitna ng kanyang creation. Okay? Nakakita na po ba kayo ng birthday party? Pero nung hinahanap yung magboblow ng candle, wala. No? Ang hirap ng ganun. May ganun nangyari eh. No? Sobrang libang na libang nila, kung tatawagin yung bata, magboblow ng cake, hindi malaman kung saan punta yung bata. No? Kaya mag-iihip ng candle. No? At minsan, ganoon daw po, mayroon din ako nabasa sa mga post, birthday ng anak, pero yung masaya-masaya, yung tatay na lasing.